Hello everyone! Welcome sa ating YouTube channel, and for today, I just wanted to give you another update dito nga sa ating rooftop succulent garden. So far, okay naman yung ating mga succulents, but a closer look sa kanilang leaves is makikita nga natin na some of them are actually started to kumbaga rot or mabulok because of the weather, kasi until now talagang ulan pa rin ng ulan dito sa Baguio. And kung umaraw man, parang siguro 1 hour, 2 hours lang. But most of the time, talagang maulan and foggy din. Kaya I decided to go up and check on our succulents, kasi pag talagang umuulan, I cannot really go up dito sa ating rooftop kasi pati tayo mababasa talaga. So upon checking on our succulents here, some are okay, pero yung iba sa kanila talagang we can see na naging mushy na yung kanilang leaves. So for example, I have here yung ating variegated Mrs. Richards. Sobrang bilis niyang lumaki ngayong tag-ulan, pero at the same time, ang dami ding leaves ang nabulok. Ayan, so literally talagang naging mushy na siya. And in any case na naging ganito na nga yung dahon ng inyong mga succulents, we can no longer save them. Ayan, diba? So actually, pag tinitingnan nyo yung aking mga succulents right now, parang they look okay, not until we will have a closer look sa kanilang mga leaves. So I have here another example, yung ating Golden Jade or the Hamel Sunset, diba? It looks okay, pero I just discovered na literally nalusaw na siya. Even yung kanyang mga leaves and even the stem, pag hawakan nyo siya, it's very soft na talagang parang punong-puno siya ng tubig sa loob. Ayan siya, oh, diba? Kaya parang pag hinahawakan natin siya, ang bilis niyang maghiwa-hiwalay kasi talagang wala na pala. We cannot really save this Golden Jade anymore, pero we will try to save yung mga leaves na medyo firm pa. Ayan. So, this is a result of the previous typhoons na dumaan dito. Kaya talagang kahit na may cover itong area nila, na basa pa rin sila ng tubig for several days. Plus, syempre hindi umaaraw ngayon, kaya mas matagal yung pag-dry ng kanilang soil. So, yung mga leaves niya naman na pinapagate natin before, they are all doing great. So, yung 4 na pinapagate natin, lahat sila may mga offsets na, kaya nagtataka ako kung bakit yung pinaka-mother plant yung hindi nag-survive, pero yung mga propagations natin na leaves ay nag-survive naman. We also have here yung ating moonstone. Ito yung Pachyphytum oviferum natin, and napansin ko lang na pag hindi siya masyadong naaarawan, mabilis siyang maglagas ng dahon. I'm not sure if we have a scientific basis for this, pero feeling ko lang talaga ngayon na super extreme ng ating weather dito sa Baguio, mas prone siyang maglagas as compared pag summer or yung stable nga yung weather condition. Although every time na naglalagas yung kanyang dahon, hindi ko siya tinatapon, nilalagay ko siya dito sa ating propagation tray, and as you can see, may mga offsets na ngang tumutubo sa kanya. So sobrang daling i-propagate yung oviferum natin out of its leaves, pero yun nga yung problem ko ngayon, mabilis siyang maglagas pag ganito yung weather. So we have also here yung ating crispate beauty na feeling ko naman it's recovering na as compared nung previous vlog natin na talagang ang dami niyang leaves na nabulok na. So, yan lang yung ginagawa ko. Tanggalin lang silang ganyan and make sure na hindi na sila maulanan ulit, including our lawi here. So far, so good naman. It's actually recovering. So, ang ginawa ko is talagang nilagay ko siya doon sa ating mini greenhouse na talagang hindi siya mauulanan or kahit na matalsikan man lang ng tubig. And yes, it's actually working. So, it's yung setup kasi natin ngayon is an open na rooftop, kaya hindi na ako magtataka kung may mga succulents tayo na ma-overwater dito nga sa ating succulent table. Pero I have no choice kasi wala naman talaga ako yung parang greenhouse na naka-close, yung parang mga succulent farm sa Atok, Benguet, parang ganon, diba? But anyway,
Ang ginagawa ko na lang ngayon is try to minimize yung ating casualties and overwatered succulents. Kaya all we need to do is just simply remove yung mga mushy leaves na iyan kasi pag pinabayaan natin, it could possibly cause fungus nga dito sa ating garden, and I guess sooner or later matatapos naman na yung tag-ulan, and so we can start propagating and grow new varieties of succulents again. Ayan, so yung mga leaves na natanggal natin, ilagay na lang muna natin sila dyan. And also, in addition, we have this purple haze na succulent. Ayan o, diba? So, talagang nalusaw na yung leaves and even yung kanyang pinaka-stem. Although, okay lang kasi mabilis lang naman i-propagate itong ating purple haze na ayan. So, aside from those na mga nalusaw na succulents, fungus din. Isa rin yan kasi laging exposed sa fog yung ating mga succulents, and so nagkaroon na nga sila ng powdery mildew. Unfortunately, hindi ako makapag-apply nung Torogi Blue Contact Fungicide kasi nga ulan pa rin ng ulan. And lastly, yung ating succulent bed. So if you can remember, ito yung pinakauna nating succulent bed na ginawa. And since hindi ko nga sila na-visit for quite some time, ayan, may nakita na akong mga bite marks again. So possibly bumalik na yung ating mga snout weevil dito. Ayan o, napaka-fresh pa ng mga bites. So they are just somewhere there hiding. Kaya ang gagawin ko is actually, kumbaga, restart itong succulent bed na ito. We will be throwing away yung mga hindi na magandang tignan, and we will just try to take some cuttings to mga succulents na pwede nating ma-save pa. So itong succulent bed na ito kasi is right next sa iba nating mga succulent bed, and I'm worried na pag hindi natin siya tinanggal dito is baka lumipat yung mga snout weevil dito nga sa kabilang succulent bed. Although as of now wala naman ako nakikitang mga bite marks, but syempre hindi na natin hihintayin na magkaroon ng pest itong succulent bed na ito na manggagaling dito nga sa ating infested na succulent bed. Ayan, so that is just a quick update of our succulents. So in our next vlog, we will try to clean itong ating succulent garden, and we will be throwing away yung mga succulents na hindi na natin kailangan, and possibly we could start giving away yung mga succulents na hindi nakasya dito nga sa ating succulent table. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.